Magandang araw po mga kapanalig. Kayo po ay nasa day 32 ng ating Lenten Healing. Today po, sasabihin natin sa ating sarili, magpapatawad na ako. Ang hirap, di ba? Because today's topic is the sin of unforgiveness. You know, unforgiveness is the maintenance of anger. Hindi po mabubuhay ang anger. O sige, may anger ka, sandali lang yung anger mo, di po ba? O sama ng loob, sandali, pero yung sama ng loob at galit mo, ang nagbibigay buhay dyan, unforgiveness. Let's go to forgiveness. Forgiveness does not mean that you forget all the bad things that person has done to you. Hindi po yun na ang forgiveness. Kaya walang gusto magpatawad eh. Kasi sabi ni Sharon Cuneta, forgive and forget daw. Hindi totoo yun. You may forgive but not forget. Because, kapanalig, kapag nalimutan mo na yung ginawa niya, edi mangyayari, uulitin niya ulit yun. Di po ba yung maling ginawa niya sa'yo? Forgiveness is learning from that thing, that person, yung ginawa niya sa'yo, na nakasakit sa'yo. Natututo ka. Pero hindi ka nang tatalim sa ng loob. Matuto ka dun. At dahil natuto ka doon, move on na tayo. Diba? Parang, halimbawa yung asawa, nahuli niya yung babae, nahuli niya kanyang asawa na may kasamang ibang babae. Can you forgive your husband? Pwede mo sabihin, ay, hindi ko mapapatawad yan. Salbahe ang ginawa niya sa akin. Ang tanong dito, bakit ng babae si mister? Di po ba? Bakit? Ano ba yung mga dahilan? Kasi pag hindi mo nalaman ng dahilan, mahirap talaga magpatawad. Dapat alamin muna natin yung dahilan kung bakit yung tao niya nakapanakit, bakit itong taong to inisahan ka, bakit ba? Because if you don't want to learn from it, you know, unforgiveness is like a monster. Para kang nag-alaga ng hindi aso o hindi pusa, hindi aso, hindi ibon. Nag-alaga ka ng isang halimaw na tuwing naaalala mo yung ginawa niyang mali, sinasakal ka ng halimaw na yan. Unti-unti kanyang pinapatay. No? Samantalang ang forgiveness, gumagaling ka. Alam niyo po, napatunayan na sa medical field na ang source ng cancer, pinagmumula ng mga sakit such as cancer, arthritis, heart disease, among many others, ay unforgiveness. Unforgiveness. Di makatulog, laging puyat, naiinis, nakaupo lang, tumataas ang blood pressure kasi nga naiisip lagi yung ginawang mali ng iba. At kapanalig forgiveness is not an emotion. Hindi po yung tipong mapapatawad ko siya pag feel ko na. Ay hindi yun ang forgiveness. Ang forgiveness po, decision. Kaya ko siya gustong patawarin, gusto ko na kasing mag-move forward sa inyong araw-araw na imbis na I'm putting that energy to myself, siya pa rin iniisip ko. Yung taong gumawa ng masama sa akin. You're not moving on. So you need to decide to forgive. And then when you forgive, emotion will follow. I want to tell you 4 things how to forgive. First, decide to forgive. Sabi mo, gusto ko magpatawad. Mahirap, di ba? Pero if you just tell yourself, I want to forgive, susunod ng iyong emosyon. Again, don't wait for your emotion to tell you, pagpatawarin mo na, hindi yung mangyayari yun. Yun yung number 1, Decide to forgive. Number 2, depend on God. Ang pagpapatawad po, grasya ng Diyos ang kailangan mo dyan. Ang hirap magpatawad. Napakahirap. Lalo pa yung lalong malalaking kasalanan ang nagawa sa iyo. Ang hirap magpatawad. So only by the grace of God, you can forgive. And number 3, pray for that person. Pagdasal mo siya na hindi na siya makapanakit sa ibang tao na nagagaya ng ginawa niya sa iyo. No? Kasi sabi ng iba, pray pa, ginawa na ako ng masama. Hindi nga Ang prayer mo sa kanya, Lord, pinipray ko po na huwag siyang makapanakit ng iba. Baka may makatagpo siya na mas matindi sa akin. Baka po may mangyaring di masama sa kanya. Yun po. No?
The fourth one is bless them. Ay naku, Brother Randy. Yung bless, di pwede. Forgiven na nga eh. Simple lang mga kapanalig. Pag hinabing bless them, wag mo na i-chismis. Wag mo na i-chismis. Wag mo na i-blind item sa Facebook. Wag na. Hayaan mo na ang Panginoon. No? Diyos nang bahala sa Kanya kung may tiwala ka sa Diyos. So forgive that person, no? And let the grace of God be upon you. And then let God takes care of that person na nakasakit sa iyo. Sabi nga po sa Matthew 18:30-35, no? 18:33-35, sabi dito, so you should have given that other man who serves with you the same mercy I gave you. The master was very angry, so he put the servant in jail to be punished, and he had to stay in jail until he could pay everything he owed. The king did the same as my heavenly Father will do to you. You must forgive your brother or sister with all your heart, or my heavenly Father will not forgive you. Kapanalig, ang sinasabi po dito, ito po yung pinatawad, meron pong kwento kasi dito yung isang kwento ni Kristo na merong isang hari, pinatawad niya yung kanyang servant, tapos yung servant niya, no, meron palang may utang sa kanya yung kapwa servant niya, nung nakita niya, hindi niya pinatawad. Nalaman ng hari. Sabi ng hari, pinatawad kita, tapos hindi ka marunong magpatawad. And sabi rito, this king did the same as my heavenly Father will do to you. You must forgive your brother or sister with all your heart, or my heavenly Father will not forgive you. Can you imagine? No? Wala kang forgiveness. You're living a life, no? God is not forgiving your sins. At sinabi nito, it is a command, kapanalig. Eh kung yung tao nga di ka mapatawad, Diyos pa kaya, di ka patawarin, baka lalo ka maging aligaga sa buhay mo. Di po ba? So magpatawad. Sabi po sa Ephesians 4:31-32, never be bitter, angry, or mad. Never shout angrily or say things to hurt others. Never do anything evil. Be kind and loving to each other. Forgive each other the same as God forgave you through Christ. So, dito sa Ephesians 4:30-32, sino yung basis ng forgiveness? Panginoon. Kaya pag hindi mo kilala ang Panginoon, napakahirap talaga magpatawad, kapanalig. Sobrang hirap. Una, nagpapatawad ka at wala kang pinang-aalayan ng pagpapatawad mo. Lord, papatawarin ko po siya. Lord God, for your glory, papatawarin ko siya. Pero yung wala kang aalayan ng pagpapatawad mo, ay mahirap po yun. Hindi, ayoko magpatawad. Ikaw lang kasi. Kaya, every time you encounter a conflict o may kaaway ka, you right away forgive that person and you ask God for wisdom how to move on. At huwag mo na chismis yung tao na yun. Take time to ask yourself, who in my past or present have I not forgiven? What benefit do I think I get by holding on to unforgiveness? Let us pray. Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, I renounce unforgiveness and repent all the ways I have sinned because of it. I reject every form of forgiveness in my life. I ask you, Father, to forgive me, and I forgive myself for my unforgiving heart and actions. Holy Spirit, make me aware of any unforgiving thoughts, feelings, and actions. In Jesus' name, amen. Lord, the pain is real, it's dark in here. The world is falling into pieces. I reach out to you, there's no one who can remedy that which is broken. Saving grace in you I stand. Lay your hand
me. Jesus, come and set me free. Heal me. Heal me. Say the word, restore the